Mahalagang aral sa buhay. Marami kang makikilala at makakasalamuha ng mga tao. Maaring ang kaibigan mo ngayon ay hindi mo na kaibigan next year. Walang permanente dito sa mundo. Pero ang lahat ay pwedeng magbago. Ang bawat tao na dumadating sa iyong buhay ay nag-iiwan ng aral para matuto. Matuto kang pumili ng mga kaibigan mo. Yung makakatulong sa buhay mo. Piliin mo yung mabuting kaibigan at makinig ka sa mga mabubuting ipapayo niya sa'yo. Minsan, kailangan nating hayaan ng isang tao para makapagsimula ng panibagong buhay at pag-asa. Halimbawa, kung ayaw sa'yo ng isang tao, okay lang. Dahil sobrang dami ng tao sa mundong ito. May mga taong gusto ka at meron din naman na ayaw sa'yo. Hayaan mo lang sila. Ang pinaka-importante ay focus ka lang sa mga ginagawa mo. At tandaan, huwag kang magpapaapekto sa mga negatibong ipinapakita nila sa iyo. Ang mga nangyayari sa ating buhay ay ginawa ng Diyos para mas lalong matuto sa buhay at maprotektahan ang sarili sa mga maling tao. Bawat tao ay may kanya-kanyang pasanin sa buhay or mga problema. Huwag kang matakot dahil ginawa ito ng Diyos upang mas maging matatag ka sa hamon ng buhay. Magpasalamat ka pa rin dahil hanggang ngayon ay buhay ka pa at humihinga. Tandaan mo, lahat ng mga nangyayari sa iyong buhay ay may dahilan. Ang mga matatagumpay na tao ay nagsimula lang din sila sa umpisa. Kumbaga, naranasan din nila ang pagkabigo. Minsan, nakakaranas din sila ng walang gana sa buhay, pero itinuloy pa rin nila ang kanilang mga gustong makamit sa buhay. At hindi sila tumigil hanggang sa magtagumpay sila. Ikaw ang gumagawa ng sarili mong kapalaran, kaya gawin mong makabuluhan ang iyong buhay para mapabuti ang iyong sarili at huwag sayangin sa mga bagay na walang katuturan. Guys, kung ano man ang iyong nasimulan, ituloy-tuloy mo lang yan. Huwag kang titigil kahit na paunti-unti at mabagal. Katulad ng pagong, mabagal pero umuusad. Sa katunayan, magiging successful ka pa rin. Palaging tandaan, time is gold. Naniniwala ako sa kasabihan na ang oras ay pinakamagandang regalo sa mga mahal natin sa buhay. Halimbawa, nasa bahay kayo at kumakain sa hapagkainan, huwag muna gumamit ng cellphone. Makipagkwentuhan ka sa kanila habang kumakain dahil bihira ka na lang makasama nila dahil busy ka palagi. At ang mga oras na lumipas ay parang tubig sa ilog. Kapag dumaan ay hindi mo na maibabalik pa kahit gustuhin mo. Kung ano at kung sino ka ngayon, wala kang dapat na patunayan sa iba para lang magustuhan ka nila. Ang importante, mag-focus ka lang sa iyong buhay at hindi sa sasabihin ng iba. Huwag mong hayaan na kontrolin ka ng ibang tao. Doon ka mag-focus sa ikaayos ng iyong buhay. Thank you for watching. Sana may natutunan po kayo. Please don't forget to like and subscribe. See you!